Wife Fears. One-shot story written by Love Marian. Papasok ako ng kwarto na marinig ko ang pag-vibrate ng phone ng asawa ko. Agad kong tinungo ang ginalalagyan nun na nasa bedside table. Akala ko nag-a-alarm lang, pero may tawag pala. Unregistered yung number. Hindi na ako nagdalawang isip at sinagot ko na ang tawag dahil baka importante. Nilapat ko ang aparato sa tainga ko at hinintay na maunang magsalita ang nasa kabilang linya. Loves, bukas na ang birthday ng anak natin. Huwag mong kalimutan ha. Dapat, complete family tayo sa first birthday ni Zaya. Malambing na saad ng kabilang linya. Nag-animo kulog na dumaan sa pangunawa ko ang bawat katagang binibitawan ng babae. Hindi ako makapagsalita. Nanginginig ang kamay ko. Nanginginig pati tuhod ko. Nananaginip ba ako? O nagkamali ba ako ng pandinig? O baka naman nagkamali lang ng tawag ang kung sinong babae na nasa kabilang linya. Pero na-confirm ako na hindi talaga siya na wrong call nang muli siya nagsalita. Zach? Sambit nito. Are you with me? Tanong nito na walang marinig na sagot. May bata pang umiiyak sa background nito. Oh, wait baby ha, I'm talking to your daddy. Pinatay ko na ang tawag. Hindi ko na kayang pakinggan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa mga narinig ko. At animo dinaganan ng malaking bato ang puso ko. Sunod-sunod ang paghinga ko dahil sa sikip na nararamdaman ng puso ko. Totoo ba ito? Bakit? Bakit hindi ko ma-imagine na mangyayari ito sa akin? Sa amin? Niloloko ako ng asawa ko. May anak siya sa iba. Napabuga ako ng hangin. Pero kahit ilang ulit akong bumuga ng hangin para lang gumaan ang bigat na bigla ko na lang naramdaman sa puso ko. Pero lalo lang iyong lumalala. Lalo lang bumibigat. Pinigil ko ang luha kong gustong tumulo. Kinukumbinsi ko ang sarili ko na hindi totoo lahat. Gusto ko nang itapon ang cellphone ni Zach. Nang muli na namang nag-vibrate iyon at parehong number ang nakatatak sa screen ng aparato. Sinagot ko naman, gusto ko lang talagang makumpirma kasi hindi ko talaga kayang paniwalaan. Gusto ko siyang tanungin kung sino siya sa buhay ni Zach. Sino ka? Pilit nagpakahinahon kong tanong. Hi! Naku, ikaw ba nakasagot ng tawag ko kanina? Nandyan ba si Zach? Anong kailangan mo? Pinilit kong huwag mabasag ang boses ko dahil sa oras na mangyari iyon, hindi na ako makakapagsalita pa. Ikaw siguro ang ate ni Zach na si Sheena, no? Alam mo, nakwento ka niya sa akin muli kong pinutol ang tawag. Ang gaga ko lang. May pakumpirma-kumpirma pa akong nalalaman. Mas lalo lang tuloy akong sinampal ang katotohanan. At ate pa talagang pakilala niya sa akin. Napangiti ako. Ngiting may pait at sakit. Nanghihina akong umupo sa kama habang nakatitig sa kawalan. Pilit kong iniintindi ang lahat. Nanlalabo na ang paningin ko dahil sa namuong luha sa mga mata ko. Sobrang sakit naman ito. Bakit niya nagawa sa akin to? We've been together for more than 6 years. He promised me na mamahalin niya ako ng walang hanggan. We both promised to each other sa harap ng Diyos. Pero ano to? Naramdaman ko ang pagbukas ng pintuan ng kwarto namin at ang pagpasok niya. Nakatalikod ako kaya hindi niya nakita ang itsura ko. Hindi na rin ako nag-abala pang tapunan siya ng tingin. Mahal, papasok na ako sa work. Did you see my phone? Aniya. Hindi ko siya nilingon at nanatili lang ako.
Wala akong lakas na lingunin siya. Sa loob ng 6 na taon, hanggang ngayon, ramdam ko ang pagmamahal niya. Kaya, kaya hindi ko lubos maisip na magagawa niyang magmahal ng iba at anakan ng iba. Mahal, sambit niya. Tumayo ako at tumarap sa kanya na hilap ang mga mata. Kinagulat niya nang makita ang mukha ko. What's wrong? May pag-aalalang tanong niya. Ang galing niyang umarteng inosente. He make a few step and stop. Nang makita niya na hawak ko ang cellphone niya. Mula sa cellphone na hawak ko ay bumaling ang tingin niya sa akin. But why didn't I see any guilt and regret in his eyes? She said na huwag ka raw mawawala sa birthday ng anak niyo bukas. Muling bumuhos ang luha ko. Hindi siya nagsalita. Nakatitig lang siya sa akin. How could you do this to me? I thought you loved me. I thought you will never hurt me. Nanginginig ang boses kong kastigo sa kanya. Unti-unti akong nanghihina habang binibitawan ang salitang iyon. Akala ko ako ang pinakamaswerteng asawa dahil mahal na mahal niya ako. At ramdam na ramdam ko. Pero yun pala, I am a pitiful one. Sana, hindi mo na pinakialaman ang cellphone ko. Hindi sana hindi ka nasaktan. Walang emosyon niyang sabi. Nahigit ko ang hininga ko dahil sa narinig ko. Para akong sinaksak ng libo-libong punyal sa puso ko. What the fuck? Zach, naririnig mo ba ang sarili mo? Puta, ina mo. Binato ko sa kanya ang cellphone niya pero nanatili pa rin siyang nakatayo at nakatingin sa akin. Instead of saying sorry, yun pa talagang sasabihin mo? You don't know how much I'm in pain right now. Minahal kita eh. Sa loob ng 6 na taon, minahal kita. Nagtiwala ako sa iyo. Binigay ko lahat. Hindi mo binigay lahat, Sheena. Dahil hindi mo ako binigyan ng anak. Napaahawang ang bibig ko sa sinabi niya. I can't believe it. Mabilis ako lumapit sa kanya, ginawaran siya ng isang malumtong na sampal. Natutup ko ang bibig ko gamit ang dalawa kong nanginginig na kamay. Dumoble ang sakit, no? Triple ang nararamdaman kong sakit. Sobrang sikip ng dibdib ko. Bakit pakiramdam ko kasalanan ko? Sinabunutan ko na ang sarili ko. Gusto kong saktan ang sarili ko dahil sa sakit na nararamdaman ng puso ko. Muli kong hinarap si Zach. Nawala pa ring emosyon habang nakatingin sa akin. Puta, ina Zach. Hindi na kita kilala. Akala ko ba naiintindihan mo? Nangako ka sa akin na hindi mo ko iiwan kahit hindi kita ayaw bigyan ng anak. Nangako ka na mananatili ka sa tabi ko. Nangako ka na mamahalin mo ko kahit may pagkukulang ako. Pero ano to? Bakit mo ko ginagago ng ganito? Hindi naman kita iniwan, Sheena. Nandito pa rin ako. May anak ako sa iba pero nandito pa rin ako. Natigilan ako sa sinabi niya. Pinahid ko ang luha ko at hindi makapaniwalang tumitig sa kanya. Oo. Nandito ka nga. Pero wala na sa akin ang puso mo. Walang gana akong sabi. Parang ikamamatay ko ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Humakbang ako at umalis habang humihikbi. Sana sinabi na lang niya na hindi totoo ang narinig ko. Sana sinabi niya na lang na naninira lang sa amin ang babaeng iyon. Maniniwala ako. Para lang hindi ko maramdaman ang sakit na to.
Nagising ako nang mapansin ang mahinang hikbi ng asawa ko. Napalingon ako sa kanya. She's crying, pero nakapikit ang mga mata niya. Is she having nightmares? Tinapik ko ng mahina ang pisngi niya, kaya nagising siya. Tumiti siya sa akin, saka bumalikwas ng bangon at humagulgol. Bumangon na rin ako. Mahal, bakit? Ano bang panaginip mo? Alo ko sa kanya. Niyakap ko siya at hinalikan sa noo para pagaanin ng kung ano man ang nararamdaman niya. Akala ko totoo yun. Aniya na umiiyak pa rin habang niyayakap ako ng mahigpit. Ano ba kasing panaginip mo? Nagloko ka raw at may anak ka pa sa iba at kaya mo yun ginawa dahil hindi kita kaya bigyan ng anak. Naiiyak niya pa rin sabi. Pumiyok pa ang boses niya. Ano ka ba naman mahal? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Kahit anong mangyayari at kahit tumanda man tayo, mananatili ang pagmamahal at respeto ko sa'yo. Kahit na hindi mo pa ako kayang bigyan ng anak, ayos lang. Niligawan at pinakasalan kita. Hindi dahil sa anak, kundi dahil mahal kita at mahal kita. Pangako, hindi mo ko lolokohin? Bahagya siyang kumalas at tumarap sa akin. Hindi mangyayari iyon. Ang swerte ko na naging asawa kita. Maalaga, mapagmahal, maunawain at higit sa lahat, masarap. 4 na M yan. Pabiro ko pang sabi sa huli kong sinabi. Tinapik niya ako ng mahina. Sira! Now she's smiling. Muli ko siyang niyakap. Totoo naman lahat ng sinabi ko. Kaya kung ano man iyang panaginip mo, hindi yan magkakatotoo, pangako. Cross my heart. Promise to God. Sabi ko na puno ng pagmamahal. I love you, mahal. Sambit niya. Napapikit ako. Iba yung sayang nararamdaman ko sa tuwing sinasabi niya mga katagang iyon. Kinikilig ako. Mas mahal kita. Kaya wala kang dapat na alalahanin dahil all-in-one na ang pagmamahal ko sa'yo. Napatigil ako dahil napatigil rin si Sheena. Umiba ang ekspresyon ng mukha niya. Para siyang natatain na, ewan. Maya-maya ay napatakbo na siya sa banyo. At dahil sa pag-aalala ko ay sumunod ako sa kanya. Nataranta ako nang makita ko siyang sumusuka sa harap ng toilet bowl. Di ko alam ang gagawin ko. Sunod-sunod akong bumuntong hininga saka nag-squat at hinimas ang likod niya. Sobrang pag-aalala ang nararamdaman ko. May sakit kaya siya? Nangihina siyang umupo sa sahig. Umupo na rin ako. Saka pinasandal ko siya sa dibdib ko. Anong nararamdaman mo? Hindi ko maintindihan. Napapansin kong may kakaiba sa'yo this past few days. Bakit hindi mo subukang mag-PT? Suwestyon ko. Umiling siya. Baka umasa na naman ako tapos negative na naman. Just try it. Wala namang mawawala. Ayaw ko, Zach. Malakas ang kutob ko na buntis ka kaya sandali. Tumayo ako at binuksan ang hanging cabinet. Saka kinuha ang 2 PT. May nakatambak talaga na PT dito. Dahil sa tuwing nadidelay ang dalaw niya ay nagpipiti siya agad. Pero yun nga, negative naman kaya naiintindihan ko siya. Sige, lalabas ako. Subukan mo. Sige na nga, naiihi na rin naman ako. Nang tanggapin niya ang PT ay lumabas na ako. Habang nasa labas ay hindi ko mapigilan ang naghahalong emosyon ko. Nanlalamig ang kamay ko at pinagpapawisan ako. Lihim akong nagdarasal na sana positive. Napapitlag ako nang marinig ko ang sigaw ng asawa ko mula sa banyo. Walang ano-ano ay napatakbo ko sa loob. I saw her crying while looking at the 2 pregnancy tests na may tigda 2 guhit. She exchanged glance at me. Ang mapupungay niyang mga mata ay may nakaguhit na ligaya. Bigla ay napayakap ako sa kanya. The long wait is over. Galing kami sa OB para magpa-second opinion.
at magpa-TVS na rin. Confirm nga, 2 buwan na akong buntis. Akala ko talaga delayed lang ako kaya hindi ako dinadatnan. We couple are more than happy right now. Lumipas ang mga buwan hanggang sa nanganak ako at 2 malulusog na batang babae at lalaki ang isinilang ko. Sobra pa sa salitang saya ang nararamdaman naming mag-asawa. Mas lalo ko lang minahal si Zach at mas lalo ko lang rin naramdaman ang pagmamahal niya sa akin. Napakaalaga niya sa aming mag-ina. Hindi ko siya nakitaan ng kapaguran. Tama nga ang sabi nila na ang nangyayari sa panaginip mo ay kabaliktaran ng mangyayari sa totoong buhay. At ngayon nga, masasabi ko na rin may sarili na akong pamilya. Iba pa rin pala talaga ang saya kapag may anak ka na. Yung tipong kahit pagod na pagod ka, ngiti lang ng mga munting anghel ay nawawala ang pagod mo. Sila rin ang nagiging dahilan ko kung bakit mas lalo lang tumibay ang pagsasama namin mag-asawa. We are beyond happy at nagpapasalamat ako sa buong may kapal sa biyayang ito na binigay niya sa pagdinig ng aming mga pagpapanata. Hanggang dito na lang from our family, me, Zach, Zaya and Zosh, to yours. God bless.